Nako po, ito na mga kababayan, Epipanyo Labrador. Hala, sige, pasok! Akala ko ba'y matapang kang sukot ka? Pero bakit ngayon mga kababayan, mukhang nanginginig na sa takot itong si Epipanyo Labrador. Pero bakit tayo magpatuloy sa ating pag-usapan? Ako muna ibabati ng magandang hapon, magandang gabi sa ating mga subscribers dyan, sa ating mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, nanginginig na nga sa takot itong si Epipanyo Labrador mga kababayan. Gusto nang mamundok nitong si Epipanyo Labrador mga kababayan. Siya na rin mismo ang nagsabi mga kababayan na mas piliin pa niya na mamundok siya kaysa mahanap daw siya mga kababayan. Ibig sabihin mga kababayan, nanginginig na nga sa takot. Akala ko ba'y matapang ka? Mahirap talaga mga kababayan pag magtapang-tapangan ka. Yun pala ang katotohanan ay napakaduwag niya mga kababayan. Kasi siya na rin mismo ang nagsabi mga kababayan na gusto niya nang mamundok kaysa mahanap siya. Kasi nga mga kababayan, marami na ang naghahanap ngayon kay Epipanyo Labrador. May patong na ito sa kanyang bunbunan na 50,000 mga kababayan. Dahil sa kanyang pambabastos sa mga kababayan nating Muslim. Tapos ngayon, hindi ka pa nga pinapahanap ni Mariel Padilla. Gusto mo nang mamundok? Sobrang hangin talaga ng tao ito mga kababayan. At isa pa mga kababayan, itong si Epipanyo Labrador, iniwanan nga ito ng asawa noon. Dahil yung kanyang asawa natakot, dahil nga noon pa mga kababayan, marami na talaga ang naghanap nitong si Epipanyo Labrador. Kaya nga ngayon mga kababayan, mas lalo pang sumisikip ang mundong ginagalawan nitong si Epipanyo Labrador. O ito na, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panuorin mga kababayan. Ito na. Alam niyo, kahapon kaya natakot yung asawa ko kasi may nag-message sa cellphone ko na na-trace na nila dito, na-trace na nila. Alam na nila yung lugar ko, yung area ko, kasi nagpasa sila ng mapa. Alam niyo yung apps, pinakita sa akin yung sa messenger yung area ko na talagang totoong nakita na. Kaya yung asawa ko gustong umalis, sabi ko maghintay, baka may tumulong sa atin na, di ba? Tumulong. Pero wala. Kaya, yun, di ko alam saan siya na naghagilap ng pera para makaalis sila. Ayun, kaya, huwag yun nagsubukan yung ginagawa ko kung mayroon mang gustong sumubok. Bakit? Mahirap ang maging katulad ko na lumalaban para sa bayan. Pwedeng yung pamilya mo, yung anak mo, asawa mo mawala sa'yo. Dahil madadala sa takot. Pero kung ito yung aking magiging karanasan sa aking tatanggol kay PBBM, buong puso kong tatanggapin. Huwag ka mag-alala, Sir PBBM, hindi ako magbabago. Sa'yo ko, Sir Romualdez, hindi magbabago. Kahit hindi nyo ako pinapansin, kahit, di ba? Aba mga kababayan, ang sama ng loob niya. Kaya Pangulong Marcos Jr. mga kababayan at kay dating Speaker Martin Romualdez. Kasi nga noon mga kababayan, may kwento ko lang saglit. Ayon sa kanya, nagpadala daw ito ng sulat kay Pangulong Marcos Jr. at kay Romualdez nga. Pero nga hindi siya pinansin mga kababayan. Kasi siguro, halatang halata naman na itong taong ito, mukhang pira ito. Para mapatunayan ko mga kababayan na itong si Epipanyo Labrador ay mukhang pera ito, may ipapakita ako sa inyo na kuminto mga kababayan sa bandang dulo na. Ipapakita ko sa inyo kung ano ba talaga ang totoong pagkatao nitong si Epipanyo Labrador. Mamubudol ito mga kababayan, sobrang mamubudol ito. Binubudol nito itong kanyang mga subscriber mga kababayan, yung kanyang mga viewers. Pinipirahan itong si Richard Palacio o alias Epipanyo Labrador mga kababayan. Ganun siya
ganon siya ka tawag nito mga kababayan, ganon siya katuso. Mambubudol nga ito mga kababayan. Sa bandang huli nga, ipapakita ko sa inyo para mapatunayan ko sa inyo, lalong-lalo na itong mga hindi pa kilala itong si Epipanyo Labrador. Matagal ko na kasi itong kilala eh. Matagal ko na kasi itong binabanatan pa. Matagal ko na itong binabanatan noon pa mga kababayan. O ito na yung video na sinasabi ko mga kababayan na itong si Epipanyo Labrador ay nanginginig na sa takot at gusto na nga niyang mamundok. Akala ko ba'y matapang ka? Pero bakit gusto mo nang magtago sa bundok? Nagtago ka na nga dyan sa bundok, gusto mo pang magtago. Saan pa bang bundok mo gustong magtago? O ito na mga kababayan, wag na natin ito patagalin. Ito, panoorin natin ito ulit. Ngayon, ang masasabi ko sa mga DDS, dahil nakita nyo naman na mas matindi kami kaysa sa inyo. O, di ba? O, maging mabuting tao kayo. Ayusin yung asal ninyo nang sa ganun hindi kayo nagagantihan ng triple. O? So, lalong-lalo na kapag ako yung nagdala ng topic tungkol sa isang personas, nakita nyo naman, grabe talaga yan. Pag nakarating sa programa ko yan, ewan ko na lang, kung matitiis mo yung mga sinasabi ko. Ngayon, kung kakasuhan ako ni Mariel Padilla dahil sa mga sinasabi ko, hindi nga ako natakot sa kaso-kaso ng ikinakaso sa akin ng mga sungayan. Ayun mga kababayan na hindi nga daw siya natakot sa mga ikinakaso sa kanya. Ang ibig sabihin niya mga kababayan, Iglesia ni Cristo yan. Hindi nga daw siya natakot sa mga ikinaso sa kanya ng Iglesia ni Cristo. Pero mga kababayan, noon pa yan nagtatago. Tapos ngayon mga kababayan, nagyabang na naman na hindi daw siya natatakot. Sige, patuloy natin. Ikaw pa? Kahit 1 milyong kaso pa, hindi rin yan tatalab sa akin. No, dadaan mo na siguro yung 1,000 presidente bago nyo ako mahuli o bago ko makulong. Yan lang ang masasabi ko. At syempre, hindi naman ako magpapakulong dahil sa sinabi ko, di bali ng mamundok ng mamundok habang buhay. Okay lang ako doon, kaysa naman makulong dahil lamang sa kalandian ng iilang personas dyan. Hindi na siya natatakot. Pero nga, mas piliin pa daw niyang mamundok ng mamundok kaysa makulong. Akala ko hindi ka natatakot. Pero bakit tatakas ka? Bakit gusto mong mamundok? Diyan natin mapatunayan mga kababayan na hindi nga, supot nga yung taong yan. Hindi nga nagpatuloy yan eh. Dahil takot nga magpatuloy yan, dahil sobrang duwag niya. Puro lang salita yan. Ang matapang niyan mga kababayan, yung amoy niya lang. Dahil hindi na nga naliligo yan. O ito pa mga kababayan, ito yung isang patunay mga kababayan na mambubudol nga. Itong si Epipanyo Labrador. May mudos nga yan mga kababayan sa kanyang mga subscriber. Kaya mag-ingat ha, babala lang sa mga bago pa lang na nakakilala kay Epipanyo Labrador. Ito yung kanyang mudos. Ito basahin ko lang Itong kommentong ito, mula ito kay Ma'am Joyce. Matagal ko nga itong subscriber. At subscriber din ito noon ni Epipanyo Labrador nga. Kasi nga, magkasabay kami niyan o mas nauna pa siguro ako na bumanat kay Arnie Davis. Tapos bigla na lang sumulpot yan sa ilalim ng mga damuhan at nagsalita ng tapang-tapangan mga kababayan. Pero nasa ilalim naman ng mga kagubatan nagsalita. Kaya nga mga kababayan, ito yung komento ni Ma'am Joyce. Kasi nga, subscriber din noon si Ma'am Joyce nitong support na ito mga kababayan. Ito basahin natin. Ayun kay Ma'am Joyce. Si Rondi, iyan yung vlogger na talagang, vloggers na talagang mukhang pira. Aray ko po, napakasakit. Mukhang pira. May vloggers ba? Humihingi ng pira at ipadala pa ang GCash sa mga viewers siguro, blowers na nakalagay dito ipadala pa sa mga viewers. Talagang walang respeto bilang Pilipino. Aray ko po, napakasakit mga kababayan. Ito mismong si Ma'am Joyce na yung nagpapatunay mga kababayan na yung modus nga nitong si Epipanyo Labrador magpapadala ngayon
ng GCash number sa kanyang mga viewers, sa kanyang mga subscriber, mga kababayan. At ang sasabihin doon nitong si Epipanyo Labrador na kailangan niya ng tulong dahil nagkasakit yung kanyang anak. Nasa ospital yung kanyang anak. Idinadamay nitong si Epipanyo Labrador, mga kababayan, yung kanyang pamilya. O baka alam din naman siguro ng kanyang asawa yung kanyang ginagawa. Kawawa lang yan, mga kababayan, yung bata na walang kaalam-alam, idinadamay nila sa kanilang kademonyuhan. Ganon yung modus nitong si Epipanyo Labrador. Ganyan siya kasamang tao, mga kababayan. Mag-ingat kayo. Isa pa, magnanakaw yan. Ninakaw yung mga tawag nito, mga kababayan, yung mga gamit ng kanyang mga mag-aaral. Kasi nga, instructor yan, mga kababayan. Instructor yan sa karate. Magaling yan magnakaw. Kaya nga, may warrant of arrest yan. Convicted yan, mga kababayan. Qualified tip. May warrant of arrest mula sa Silay City RTC, mga kababayan. Yun ang dito lang muna, at bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay Ma'am Berje Veral de Dios ng Apulian, Bulacan, sa kanyang mga apo, Coco, Dion, Yuri, at kay Sagi. Shoutout na rin kay Nelson. Shoutout na rin kay Jima Solatorio. Shoutout na rin kay Noel Vargas. Shoutout kay Ojira Sidas Tami. Maraming salamat sa iyo, idol. Shoutout na rin kay Milicio Baluran. Shoutout na rin kay Ma'am Joyce. Ma'am Joyce ng Japan, maraming salamat sa inyong komento. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Joyce. Ingat po kayo lagi dyan, Ma'am Joyce. Excuse me. Shoutout na rin kay Kari Suto. Shoutout na rin kay Ma'am Elisa Borby. Shoutout kay Primilaw. Kasi Ma'am Joyce pala may lahing Muslim, May lahing Muslim si Ma'am Joyce. Parang alam ko, Tausog or Maranao. Shoutout na rin kay Buyet Palkanit at kay Gigars Naik. Yun ang dito lang muna at medyo mahaba na yung ating video. Once again, this is Ron TV mo. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.